Wala na rin sa ayos mo. Pag talagang dumikit kay Maudig, saka ang spiritual advisor po, false false owner of the universe. At ng sanlibutan, siya na yung may-ari. Talagang nalalason po yung kaisipan. Nawawala na po sa tamang ulog po. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. As you know, mga kababayan, todas na po yung SMNI. Renevoke na po yung franchise. At base sa ginawang botohan po, landslide, ang pumabor lang po sa SMNI, ang bumoto ng no, 4, yung 4 mga kababayan, another 4, abstain pa, yung boto po. Ito, House approves bill revoking SMNI franchise, 284 yes, 4 no, 4 abstain. So, ang supporter lang po ni Maudigs at ni Pacquiao sa Kongreso po, 4 lang. Hinuan niya Mr. Maravillas yung no and abstain. Siyempre, nandun si Pulong, si Alvarez. Hindi natin kilala kung sino pa yung dalawa. You see? So, yun lang po ang naniniwala sa inyo, ang nakumbinsi ng SMNI at ng mga may-ari nito na si Pacquiao. Yun lang yung na-influensya ninyo. Yung 284 na mga congressmen, kumbinsido na kailangan na ninyong magsara. Sinalaula ninyo yung Congress. Kaya kahit yung mga dati, hindi man sumusuporta kay Martin Romualdez as Speaker of the House, sinira-siraan ninyo. Sabi nga dito sa amin, dinuhagi. Grabing pagduhagi, mga kababayan. Mga masasamang salita, hindi lang masasamang salita, mga kasinungalingan. Klarong-klaro mga kababayan during the hearing. Humingi pa nga ng dispensa yung mga fake news peddlers ninyo. Klaro yun sa mga mamamayang Filipino. Napanood yung hearing po Sinong maniwala sa inyo? So finally mga kababayan, justice is served. Doon sa mga sinalaula ng istasyon na naging mouthpiece ng China at naging platform ng disinformation, fake news against the administration of President Bongbong Marcos, na kung iisipin po, di man sila inaaway lang nila. Ang hindi man sila So, ito pong desisyon ng Congress, wala man ditong kinalaman ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Desisyon ito ng Kongreso, base sa merito. Hindi tulad ng pagpasara ng ABS-CBN, talagang personal vengeance yun. Kasi, hindi na-air yung by admission mismo ni Maudigs po. Hindi niya. Sinalaula ako niyan kasi hindi in-air yung patalastas, political advertisement niya during the election. Nagbayad na niya ako. You see? Personal vengeance. Pero ito po, walang personal vengeance dito po, mga kababayan. Ito yung tama na pagpapasara talaga. Pero to the minds nitong mga DDS, lalo na po mismo ni Maudigs, mali ito. Pagsikil ito ng freedom of the press and of expression. Kasi, kampi ito sa kanila. Platform nila. Pero nang ipasara nila, yung ABS-CBN po, wala doon pagsikil. Wala. Walang naperwisyo doon. Ganon, mga kababayan sila. Laging double standard. Sa pananaw, sa lahat ng bagay. Lagi silang pabiktim kahit sila yung nambibiktima. Just like dito po. Sila yung nambiktima po.
yung SMNI, biniktima po ang mamamayang Filipino. Biniktima ang Congress, biniktima po ang Speaker of the House. Pero ang linya nila, sila yung biniktima. Parang yung China, sila yung nambibiktima sa atin. Sila yung aggressor. Sila ngayon ang nagsasabi, pinoprovoke-an yan ninyo kami. Unang-una, kayo pumasok dito. Ang layo-layo ninyo sa amin. Pumasok kayo dito sa aming territory, nag-creeping invasion kayo, pagkatapos pumalag kami. Nang pumalag kami, sinasabi ninyo, pinoprovoke kayo. So ang ibig ninyong sabihin, ayan lang kayo na mangamkam ng hindi inyo. Just like, by analogy, itong SMNI, ang gusto nilang sabihin, ayan lang silang manira. Mag-fake news, mag-disinformation, maging mouthpiece ng China, ng mga black propaganda against Congress at sa ating Pangulong Bongbong Marcos na hindi man sila inaano. Ayan lang sila. Kasi freedom of expression nila. Ayan lang sila na i-violate yung franchise. Ayan lang sila na i-violate yung corporate laws. Kasi naman niya, Mr. Maravillas, ang may-ari ng sanlibutan. Yan po kasi, naniwala kayo sa sarili ninyong kasinungalingan. False claim. Lipad kayo, punta kayo, papuntang Mars. Doon kayo mag-establish ng colony. Walang mangingialam sa inyo rito, kundi yung mga aliens. Di ba? The aliens, demons. The fallen angels. Kasi, yun ang mga kauri ninyo. Di ba? Butata kayo ngayon, 284. Yes. 4 no. 4 abstain. 4 na lang yung naniniwala kay Digong, saka kay Pacquiao. Sa Senado, medyo marami-rami pa. Si Bato, nag-volunteer na maging personal security ni Pacquiao. Sinoplak mga kababayan ni Trillanes. Ito siya. Sabi ni Bato, kung gusto niya ako ang mag-security sa kanya, kahit na one-man security ako, harapin ko lahat ng may threat sa buhay niya. Matindi po. Sinoplak ni Sonny Trillanes. Sabi ni Trillanes, senators are elected to be protectors of the weak and powerless and the voice of the voiceless. Itong mga alagad ni Duterte talagang wala sa ayos. Talagang wala po sa ayos. Pati nga si Super Ate, wala na sa ayos. O ito si Super Ate, lumitaw na naman po. Sabi niya rito, huwag niyong gamitin ang Senate. Senator Amy Marcos reiterates her opposition to the arrest order issued against Apollo Kibuloy, who faces allegation of sexual abuse and trafficking. Ayoko nang makalagad pa ang Senado sa mga usapin na talagang tinatalakay na ng Korte. Para sa akin, wag niyong gamitin ang Senate. Hindi maayos yung ganon. The Senate is not a prosecutorial body. We only recommend new legislation. It is important that we stay in our mandate. Wala na rin sa ayos po. Pag talagang dumikit kay Maudig, saka ang spiritual advisor po, false false owner of the universe. At ng sanlibutan, siya na yung may-ari. Talagang nalalason po yung kaisipan. Nawawala na po sa tamang ulog po. Wala na sa ayos po ang lahat, mga kababayan. Medyo matino patuloy yung statement ni Trillanes. Trillanes, kababayan ko rito sa Bicol, dati ayaw ko man po sa kanya. Pero ngayon medyo maayos yung mga sinasabi ni Trillanes. You see, pati si Risa Ontiveros, ayaw ko man yan kasi dilawan. Pero in this case, mga kababayan, to be objective, tama yung ginagawa po ni Risa. So ito po, mga kababayan, yung detalye ng pag-revoke ng franchise ng SMNI.
The title of the bill reads, An Act Revoking the Legislative Franchise Granted to Suarasug Media Corporation, operating under the business name Sunshine Media Network International, repealing for the purpose Republic Act Number 11/4/2022, titled An Act Renewing for Another 25 Years the Franchise Granted to Suarasug Media Corporation. In the explanation of the affirmative vote, Makabayan Black member in ACT Teachers Party List Representative Franz Castro said that SMNI has consistently produced inaccurate information otherwise known as fake news. Klaro po, mga kababayan, na fake news sa peddler sila, and it was established during the investigation. For your information lang po, kasi sige po ang disinformation nila, fake news. Until today, using social media, dumagdag pa nga po, yung mga dating nasa vlogging lang, hinair na nila ngayon para i-intensify ang pag-fake news. You see, i-intensify po yung mga vlog propaganda against this administration, against Congress. At makikita ninyo sa kanilang mga linya ng mga pananalita, may signature po ni Xi Jinping. Pro-Chinese propaganda ang maririnig po ninyo. May signature ni Xi Jinping. Ang kanilang mga pananalita. Hindi masyado nagpapalata, pero alatado pa rin. Ganon. Sabi dito sa balita, malayong malayo sa mga tunay na media na biniverify mo na ang kanilang mga impormasyon at sources bago nila ilatala o i-ere, sabi po ni Franz Castro. Malayo man talaga. Basta lang nagsipaglitawan po yung kanilang mga news personalities and commentators. Wala mang training po na maayos sa journalism. At siguro hindi man sila nag-undergo, wala sa kurso nila, pero wala man na problema kung wala sa kurso. At least nag-undergo po ng mga rigid trainings and seminars on journalism at is strictly observing the KBP's broadcast code and professional ethics. Mismong yung KBP code, broadcast code, mga kababayan, sinalaula na ng SMNI. Pagkatapos, nang found out po, sa hearing po, nandun ako, na nakapag-commit sila ng violations, nagdesisyon na umalis na lang. Hindi na niya kami magme-member. Dati, nag-member sila sa KBP. Nang ma-violate nila yung KBP rules, hindi na niya, ayaw na namin. May ganon po. So sabi rito, ang SMNI ay hindi isang media at hindi dapat ialintulad sa mga tunay na media. Sabi po ni Castro, para itong isang insulto sa marangal na propesyon ng mga tunay na media at media practitioners. Tama po, kasi ako, sa tingin ko po, personal knowledge ko po sa existence ng SMNI, gusto nila siyang gamitin. Yung media po, gustong gamitin sa relihiyon ni Pacquiao. Alam naman po ninyo yung relihiyon ni Pacquiao. Sa mga totoong believers po, kung totoong may pagkaintindi po at naligtas sa Biblia at naging totoong naligtas ng ating Panginoong Hesukristo, aalis po dyan sa relihiyon ni relihiyon po ni Pacquiao. Kailan po sa Bible, mga kababayan, ngayon na panahon, it was prophesied na talaga pong ang mga tulad ni Pacquiao lilitaw po sa buong mundo. Yan po ang sabi sa Matthew 24 verse 11. Sabi diyan, and many false prophets shall rise and shall deceive many. In the last days daw, itong mga panahon na to ng mga huling araw, before na bumalik ang ating Panginoong Hesukristo to judge the world, the whole world, magkakaroon na niya ng napakaraming mga bulaang guro, bulaang
propeta, false teachers. Kayaan niya, mag-ingat kayo. Kasi sila ay i-deceive kayo. Ibig sabihin sa simple term, lolokohin kayo. Ililigaw kayo. Yan dami pong naliligaw eh. Hindi kayo nagbabasa kasi ng Bible eh. Tama pa? Yan sabi dyan oh. Be careful that no one misleads you. Return Jesus, for many men will come in my name. Yun ang sabi ni Jesus Christ nang tanungin siya kung kailan ka ba niya babalik. Sagot ng ating Panginoong Jesucristo, for many men will come in my name, saying, maraming magsasabi niya na ako ang Kristo. Narinig na ninyo yun kay Pacquiao? Na siya daw si Jesus Christ, the appointed Son of God. Di ba malinaw pa? Eksakto yung description po dito. Nagbabasa lang po ako. Marami niya dyan ang magsasabi, I am Christ, and they will mislead many. Ililigawan niya ang napakarami. Ano pa? You will hear of wars and rumors of wars. But don't be alarmed. Such things must indeed happen. But that is not the end. For one nation will rise in arms against another, and one kingdom against kingdom, and there will be famines, earthquakes in different parts of the world. But all that is only the beginning of the birth pangs. Nakita ninyo mga kababayan, sakto ang description ng panahon. Ngayon, nagigirian yung mga bansa. We have this problem sa West Philippine Sea. Nagre-ready po ang buong mundo sa possible World War III. Tapos nandyan naman po yung mga so-called false teachers, false prophet, claiming siya si Jesus Christ. Hindi lang po yan dito sa ating bansa, kahit sa Amerika, in other parts of the world, ang daming mga false teachers. Manood po lang kayo ng telebisyon. Magkikita po ninyo yung mga false teachers. Ang dami. Most of them preaching about wealth. Hindi man kaligtasan yung pinipreach po, kundi yung yaman. Paano yumaman? Ganon po yung ating panahon. So, alam na ninyo, nakilala na ninyo kung sino ang mga false teachers. So, sabi dito sa balita, during the 4-month-long probe of the House Committee on Legislative Franchises on SMNI, the panel found at least 4 violations in the provisions of Republic Act number 11422 or the law granting the franchise of SMNI. In particular, SMNI was found to neglect its responsibility to truthful and accurate broadcasting by its dissemination of fake news, failure to obtain the permission of Congress before any change in ownership, omitting the required dispersal of 30% of its shares of stock to the public in addition to the reportorial requirement. Baka kasi magbalo-bagi na naman po, magpasala-sala, gamitin sa mga propaganda na sabihin nila, baseless, sanay sila sa ganon na mga kwento. At maniwala yung mga tao kasi ang objective nitong mga kaalyado nila na mga propagandista, gatungan yung publiko. Ang linya nila ng propaganda, ginigipit ng Pangulo, ang mga Duterte, at si Pacquiao, at ginagamit ni Martin yung Congress mismo para i-persecute sila. And so, kailangang labanan ang ganitong mga pang-aapi sa kanila. Sila na yung inaapi para isulong ang people power. Gusto nilang mag-wage po ng people power, another people power, para po pabagsakin po yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang objective, kaya pinapaliwanag natin yung mga detalye dito. Ano ba yung nangyari? Fair ba yung naging desisyon ng Congress sa pag-revoke ng franchise ng SMNI? Para hindi po kayo maloko. Baka mauto kayo ng kanilang mga propaganda.
Sumama kayo sa people power. Di ba? Malayo ba na niya, Mr. Maravillas, na subaybayan namin sa inyo? At sa ibang mga pro-government vloggers, yung buong kwento. So with that, inapprove na po sa third and final reading yung measure seeking the franchise revocation ng SMNI. Embodied in House Bill number 9710, the measure was approved during the plenary session kahapon, which is the final session day before the Holy Week break. The bill seeks to terminate SMNI's franchise as bestowed on its official name. Suarasog Media Corporation garnered 284 affirmative votes during the nominal voting. 4 lang po, mga kababayan, yung nagsabing no, while there were 4 abstentions. The bill, authored by One Rider Party List Representative Rods Gutierrez, an assistant minority leader. So, in particular, mga kababayan, na found out na violation sa SMNI, sa kanilang mga pagbabalita, SMNI was found to neglect its responsibility to truthful and accurate broadcasting by its dissemination of fake news, failure to obtain the permission of Congress before any change in ownership, omitting the required dispersal of 30% of its shares of stock to public in addition to the reportorial requirement. Malinaw na pa, mga kababayan, gross violation ang nakomit, mga kababayan, ng SMNI. And so, karapatan ng Kongreso. Congratulations, Congress, nabawiin ang franchise. Kasi yung franchise po ay galing sa Congress. Lahat ng franchise ng mga communication companies, broadcast companies, galing yan sa Kongreso. Pribilehiyo yan na binigay. It's not your right. Pasalamat kayo, binigyan kayo ng franchise, pagkatapos inabuso ninyo. Tapos minamali pa ninyo yung institusyon na nagbigay sa inyo ng pribilehiyo. Anong ori kayo ng nilalang? Di ba? Napaka-abusado po, mga kababayan, nitong mga taong ito. Saan kapulutin po? Doon sa Congress hearing, ina-accuse yung Congress ng paggasto po ng pera amounting to billion. Kasi may nag-tip down ng information na ganon. Imbes na i-confirm po kung may talagang ginastos na ganong halaga in billions. In-accuse na po ng pagwaldas yung speaker. Binanat-banata ng todo po. Wala man lang verification kung totoo yung kwento. Worse, yung source daw niya, sabi ni Ka Eric doon sa hearing, taga-Senado. What? Doon pa lang po sablay. Ba't ka maniniwala sa kwento ng taga-Senado? Kung sino man yun? Yung ina-accuse mo, yung Congress. Di ba ang responsibility mo ay i-verify kung yung nagkwentong taga-Senado, kasi hindi man siya taga-Congress, House of Representatives, totoo ba yun? Di ba ang iyong responsibility kung totoo kang journalist, reporter ka, na responsible, marunong ka, is to to verify in Congress mismo. Yun ang normal na dapat ginagawa naming mga reporter. Yun ang aming tinuturo po. I was a station manager of 7 stations dito. 7 stations pala ako nagtrabaho. 3 stations naging station manager po ako. Namali yung statement ko. Matagal na kasi. Yung iba pala, hindi ako station manager. Production ako. Production manager. Second in rank yun. Yun lagi yung ina-emphasize namin sa aking mga reporters. Huwag kayong bibitaw ng anumang kwento, lalo mga sensitive stories. Huwag ninyong i-report unless verified. I-check ninyo muna. Hindi lang dapat iisa yung source ninyo. Mag-check and counter-check kayo. And ang tama po na checking yan kung saan anong agency ang mismong involved ng kwento. If it is Congress, di Congress ang tanungin mo. Kung talaga ang objective mo is katotohanan, truth in reporting, truthful reporting. Pero kung ang sadya mo mang-intriga,
at saka manira ng tao, black propaganda, ayun mismo yung ginawa mga kababayan ng SMNI. Dito das kayo ngayon. Tama po mga kababayan? Ayan man lang po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.